In the proper forum, we answer. May cases sila sa Supreme Court, sinasagot namin. Mga bossing, narinig ko na ho yan, mga kababayan. Oh, narinig ko na ho yan, mga kababayan. Doon sa proper forum, sasagutin namin yan. Doon sa tamang lugar, sasagutin namin yan. Kay Kibuloy, narinig ko na yan. Hindi tamang lugar ang Senado at Kongreso. Oh, ngayon nakakulong si Kibuloy. Hindi. Dahan-dahanin natin. Sabi ni Kibuloy, hindi tamang lugar para sumagot ako sa Kongreso o Senado. Hindi tamang lugar yan. No? Nagtago. Nakulong. Diba? At mukhang mangingibang bansa ho. Sino pa? Sila dating Pangulong Duterte. Oh. Ganyan ho eh. Sila Bato de la Rosa. Saan? Doon sa Quadcom, pupunta ako, etc. No? Naging panangga na lang po nila yan, mga kababayan. Si Roque, hindi tamang lugar yan para mag-explain ako dyan. Pero kung kayo ho, walang tinatago, kahit sa lugar, kahit sa eskinita pa ho, no? Kahit sa eskinita pa ho, na dadalawa lang ang kausap mo, mamamayang Pilipino pa din yun, tinanong ka, wala kang, sasagutin mo yan. Kahit saang lugar ho, mga kababayan. Ano tawag dito? Yung tipo ho bang matapang, malakas ang loob mo para sagutin o para sabihin yung nalalaman mo. Kasi alam mo, tama ka eh. Di ho ba? Eh bakit etong sila, mga kababayan? Naku, hindi tamang lugar yan. Kaya hindi ako sasagot dyan. Diyos ko. Ayaw ko lang sumagot dyan sa ginagawa nilang circus. Hindi naman ako ang nagmumukhang tanga dyan eh, sila. Kasi hindi na Kaya ho pala ang ating Vice Presidente, no? Yung trust rating po pabagsak na po ng pabagsak. Kasi kung ang Quadcom o kung sino man yung mga nag-iimbestiga ang magmumukhang tanga ho, mga kababayan, panigurado ho ako. No? Ang mamamayang Pilipino, baka pati ho kayo na nandiyan sa comment section pag na-realize nyo tama ang Vice Presidente, tama ang kampo ni Duterte. Baka ho pati kayo nando sa EDSA. Yung EDSA ho nila, iilan na lang ho, 17 na lang po mga bossing. Siyam pa yata doon, vlogger. 8, yung sila ho, na mga sumusuporta. Onti na lang ho. Di ba? Kung naniniwala ang sambayan ng Pilipino sa sinasabi ng Vice Presidente, malamang sa alamang ho, mga kababayan, pati ho ako, ipinagtatanggol ko siya. Pati ho kayo, baka nandun na kayo sa EDSA. Baka sumisigaw na tayo. Yung gobyerno mo, Bongbong Marcos, puro pamumulitika. Wala ho eh. Kita naman ho natin, mga bossing, yung ayos ng investigasyon. No? Para malaman kung saan ba napupunta talaga ang pondo ng bayan. Ang pera na ikinakaltas sa atin sa mga sweldo natin, buwan-buwan. nila ginagawa ang trabaho nila and for what? Diversionary! Oy! Sabihin nyo sa kanila, gutom ang mga tao. Gutom. Ako, hindi naman ho. Actually, kada nagbablog nga ako dito, sabi ng mga DDS, wala ka na bang ibang ginawa? Kada vlog mo, nagkakape ka na lang. Tapos nagsasalita ka. Tapos kumikita ka sa YouTube. Oh. Tapos yung mga makita mo, ayan, sa comment section, tingnan nyo, magkano mga bigas na binibili po sa comment section, basahin nyo na lang po. 60, 40, 50, diba? Mga iba nga dyan. Hoy, Mark, ayaw ko ng 50 pesos. Jasmine rice kami. Kasi mas gusto namin, masarap. Sino ho ang gutom lagi? At lagi naghahanap ng 20 pesos na bigas? Yung mga supporter nyo po. Bakit? Paano piso-piso comment lang ho kasi? No? Anyway, tingnan nyo, yung mga piso comment dyan, yung mga komento ho nila, mga bossing, paulit-ulit, bangag si Mark Ramos, asan ang 20 pesos na bigas? Yung flood control, paulit-ulit ho. No? Kung gusto nyo marinig yung aking panig doon sa flood control, matagal na ho naming na-i-vlog yan. Nung kasagsagan po, nung bagyo.
nai-vlog na po namin yan tungkol sa flood control. Alam nyo naman po kami dito. Kung ano po yung mainit, yun po ang topic natin. Kaya nga tinawag na maiinit na balita. O, di ho ba? O, tuloy, madam. Wala silang pambili ng pagkain. Ay, ako po hindi, ha. At dyan po sa comment section, mukhang puro may trabaho naman po. Mukhang hindi naman po kaanib sa piso comment. Yung mga DDS lang po, madam, ang nagsasabi, lagi po, wala silang pambiling pagkain. Yung mga DDS po, lagi sinasabi, gutom ho sila. Nasan daw po ang 20 pesos na bigas? Tapos naunahan pa ng dating presidente, 7 pesos na bigas yung pangako. Etong 20 pesos na bigas ni PBBM minamadali. Sabi ng pangulo natin, pangarap ko ang magkaroon ng 20 pesos na bigas. O dahil po laging gutom yung mga DDS, walang pambili ng pagkain, base na nga po sa inyo, yung pangarap at pangako, naging isa na lang po ang kahulugan sa kanila. Ano ho? If you were to advise the president, kasi mukhang may intention Gigil yung mukha ng vice-presidente, oh. siya tumaten at ano bang advice ni Vice President? Ewan ko na lang ho, mga kababayan, pag nanalo po, no, sa pagka-presidente, si Inday Sara Duterte, magtaguan na tayo. sa 2028, lahat tayo magtago na ho tayo, mga bossing. Ano? Panigurado ho, sabi nga niya, hindi ako nagpapatawad. Tapos papasok sa isipan natin, no, yung 20,000 to 30,000 na EJK. Naku po, magtago na tayo. He was invited. At first, he signified his intent to attend. Pero dahil masama daw pakiramdam kaya he was not able to make it today. Oo. Well, Will you encourage or even, allow him to attend at the Quadcom? ako ang stand ko personally, tulad ng ginagawa ko, ma-attend ako, sinasabihan ko sila kung ano yung sa isip ko. Oh, parang naglalaro sa isip niya, no? Uma-attend siya. Ilang beses lang naman umattend ang vice-presidente, nagsiga-sigaan pa. Yan yung stand ko. I don't know with President Duterte. Namang sinasabi nila, may mga nagsasabing Dating Pangulong Duterte, napilitan lang ho yun sa pag-attend dahil nga po pinangunahan nila ang Quadcom sa pamamagitan ng cancel daw kasi a-attend daw sila. O pinatulan ho sila. hindi maganda para sa bansa. Yung itong hindi magandang relasyon ng President, ng Vice President. Wala na po talagang papasok. Sila 4 years mo nga. Alam mo, I agree with that. Totoo talaga yan. Hindi maganda ang nangyayari ngayon kasi ang nangyayari ngayon, puro na lang tayo politika. Uy, tama ho kayo dyan, Madam BP. Simula po nung nagmautog kayo doon sa Davao, hanggang ngayon, puro pamumulitika po ang ginawa ng kampo ninyo. Hindi talaga maganda na pangyayari yon sa isang bansa. Ulit-ulit kong sinabi. Nandun pa ako sa kabinete. Noon, sinabi ko na yan. Hindi ako ang problema. Bakit ginagawa ninyong ako ang problema ng bayan? Hindi ako. Hindi ho ba talaga problema ang vice-presidente doon sa hindi maipaliwanag na mga confidential funds, yung mga safe house na 250,000 per day? No? Siguro kung masasagot nila yon ng maayos at maipapaliwanag ng maayos, pwedeng masabi natin hindi problema. Ano ho? Yung mga natulog na mga laptop doon sa Department of Education nung panahon na nandun siya sa gabinete, mga nasayang ho, natambak. Hindi ho ba problema yon ng bayan? Imagine, saan ka nakahanap ng mga public officials? So shocked about me talking about the debt. Pero walang na-shock na there's a foreigner kidnapping in the Philippines right now. And there are daylight robberies. Wala naman ako nabalitaan na ganun. Ano to? Ito yung sinasabi ng vice-presidente na may naglalaro sa kanyang isip. Invento. Na hindi natatakot ang mga kriminal. Papasok na
Sige, si ano, sino ba? Kayo na magsabi, no? Di ba mga nasa loob na yon? Tapos, magkakagawa kami ng krimen. Walang na-shock. Ano mo, na-shock ho kami. Anyway, mga boss chief amo, sir, wala na din hong saysay yung mga pinagsasasabi ng Vice Presidente. Muli po, humihingi ako ng paumanhin, hindi na tayo nag-shoutout. Ni kahit isang peraso na tao dyan sa comment section, hindi ko na po sinoutout para walang tampuhan. Pero mamayang gabi po, bukas ng umaga, pag live natin, ay panigurado po. Lahat kayo dyan na pinagkakautangan ko ng shoutout, isa-shoutout ko kayo. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.